ay hindi na po maiwasan yung makadama ng panghihinala ng katawan. By the way, ngayong panghapon, ako po ay nagpasya na magsalita sa inyo habang ako po ay nakaupo. Sa dahilan na hindi na po ako nakakatagal na nakatayo ng matagal. Bagamat mahirap po sa akin ang mag-sermon ng ganitong kaparaanan, ay minabuti ko po na subukan, baka po ako'y magkaroon ng magandang karanasan na mag-sermon na nakatupo at hindi naman po kayo manibago sa isang pastor na nagsesermon na nakaupo. Kung sakasakali po, humihingi po ako ng paumanhin sa akin pong sitwasyon na kailangan ko na nakaupo. Mga ilang talata sa Biblia ang nais ko ating bigyan ng pansin ngayong hapon. Nabanggit po sa akin ni Pastora Dangina na yung mga talata na aking binabasa ay nailalagay dito sa screen. Can we do it today? At hindi lamang sa wikang Ingles, kundi nagkaroon na pala ng bagay na Tagalog ay nailalagay na sa screen ngayon. Ang una kong talata na nais kong bigyan ng mga napakahalagang pansin at pagkapaliwanag ay yung nasa Jeremias 29:11. Sa English po ay ganito ang sinasabi, "For I know the plans that I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for evil, to give you a future and a hope." Alam ko ang mga plano ko para sa inyo, ang sabi ng Panginoon. Mga plano ito para sa inyong ikabubuti at hindi para sa inyong ikasasama, upang bigyan ko kayo ng magandang kinabukasan at pag-asa. Sa araw-araw sa buong mundo, ang bukang bibig ng tao sa kanilang mga lingwahe ay ang salitang pandemic o pandemya sa ating sariling lingwahe. Sa radyo at telebisyon at sa mga announcements, palaging kasama yung pandemya. Isang kalalagayan at sitwasyon na mayroong pagkatakot at mayroong pag-aala-ala na baka maapektuhan ka ng pandemya na wala iba kundi yung tinatawag na COVID-19. Sinasabi na mas marami ang namamatay sa COVID-19 kaysa sa mga namatay noong Second World War. Ganyang kagrabe ang pandemyang ito. At kung ating babalikan yung talata na ating binasa kanina, na nagsasabi na lahat ng plano ng Diyos para sa ating ikabubuti. Dumarating yung katanong ng kung ganun pala ang plano ng Diyos para sa atin, ay para sa ating ikabubuti. Ano ba ang ikinabubuti natin sa pandemya?
Hindi ko po alam kung meron narito na magsasabi na marami pong kabutihan ng pandemya sa akin. Kasi po wala po akong makita kahit isa na ang pandemya nito ay walang ibinubunga kundi mga bagay na hindi maganda sa buhay ng tao, lalo na pa sa mga Kristiyano. Sa amin po sa Amerika ay masyadong bigat yung requirement ng bawat mga mamamayan ay mabakunahan. Kami pong mag-asawa, nakakadalawa na ng bakuna. At pag uwi namin, ay amin pong gaganapin pa yung tinatawag na booster shot. Now, if I may ask, ilan po sa inyo ang nabakunahan na? Okay. Kasi po sa ilang mga dako, may mga nakalagay na mga sign na no mask, no entry. Pero meron pa pong dinadagdag, no vaccination, no entry. Ganyan ka-abnormal ngayon ang ating kapanahonan. At sa akin pong sarili ng pandama, hindi ko na-enjoy ang ganitong mga requirements na kailangan kayo naka-face mask, kailangan may social distancing, kailangan malayo ka sa bawat isa ang mukha po ng inyong pagkakaupo ngayon. Sa akin po, very abnormal ang lahat ng ganitong mga kaparaanan. Sa katunayan po, wala po akong nakakilala sa inyo. Sapagkat hindi ko po kayo namumukhaan sa pamamagitan ng pagtingin sa inyong mga noo. Kasi po pagka gusto mong mamukhaan, ang gusto mong makita yung mukha. Pero ngayon lang mga noo lang ang nakalabas, hindi ko po kayo nakakilala. Meron po kami naging bisita, mga ilang araw na, at silang lahat po ay naka-face mask. Kami po sa bahay ay hindi naka-face mask. Pero yung aming bisita, naka-face mask. Tinanong ko po, bakit po ba kayo naka-face mask? Nag-aalala po ba kayo na mahawa kayo sa amin? Hindi po niya talaga pong bahagi na ng aming buhay pang araw-araw ang naka-face mask. Well, salamat sa Diyos na kahit na naka-face mask, kahit na merong social distancing, pagkakalayo na ganyan, somehow, hindi pa rin tayo nagpipigilang dumalo sa gawain ng pagsamba. Can you say amen to that? Amen. Yung pa po ang disadvantage na naka-face mask kayo. Hindi ko po makita kung kayo umaayon o hindi. Ang daming pala po siguro para malaman ko, yung nag-aamen kayo, para at least madinig ko, umaayon pala kayo. O kaya tumatakbo-takbo. Pero para po kayo magpasya, na tingnan ng inyong mga mukha kung kayo umaayon, hindi ko po nakakita ang inyong mga mukha o pagmumukha, ang inyong mga magagandang mukha. Napansin niyo po kahit sa iglesia, sa atin, meron nang nakalagay, no face mask, no entry. Marami pong tinatanong po ang ilan, ano po
ba ang inyong kinatatakutan? At kayo'y naka-face mask. Ang sagot po doon ay, bagamat hindi masagot ng ibang directly, takot po kami sa COVID. Ayaw po namin na kami ma-COVID. Ngayon po, yung salitang COVID, parang kapantay na rin ng cancer. Pag nasabi ka na COVID, parang nagka-cancer ka na rin. Na COVID, nilalayuan ka, iniiwasan ka, sapagkat nakakahawa. Kahit na gumaling na yung COVID, sabi daw, may natitira pa rin mga virus. Kahit gumaling na ang isang tao sa COVID. Sa hapon ito, sapagkat kayo po'y nandiyan at ang umaga, na marami rin dumalo, pinupuri ko ang Panginoon sapagkat hindi kayo natatakot sa COVID. Amen. Yun po ba ay kapantay din ng pagsasabing hindi tayo natatakot mamatay? Amen. Kasi po, may COVID po wala, ang tao talagang namamatay kahit na walang sakit. Natulog ka lang, hindi ka na nagising. Nahiga kang malakas ang katawan. Nakalimutan mo na huminga. Ang kamatayan ay dumarating sa buhay ng tao sa anumang kaparaanan. Meron pong mga tao na, o mga magulang, na sinasabihan ng mga anak, mag-ingat kayo sa pagtawid sa kalsada. Tumingin kayo ng kaliwa o kanan bago kayo tumawid. Baka kayo'y masagasaan. Baka kayo'y ma-aksidente. Wala po silang kamalay-malay na ang tao kahit natutulog sa bahay, pwedeng masagasaan. Kasi po nakabasa po ako sa periodiko na isang tao natutulog sa bahay at merong isang truck na nawala ng brake, sumudsad sa kanyang bahay, diretso sa kanyang kwarto, patay. So wala sa kalsada, nakahiga sa kama, nasagasaan. Alam po nyo, sa buhay natin Kristiyano, nakahanda tayo sa anumang kaparaanan dumating ang kamatayan. Alam natin kung saan tayo pupunta. Na sa ating huling hininga, sa huling pagpikit ng ating mata, ididilat natin muli at nakikita natin ang mukha ng ating Panginoon at nakakasama natin siya ng walang hanggan. Can you give the Lord a hand? Ito po ang dahilan kung bakit tayo ay dumadalaw sa mga gawain kamukha nito. Ito po ang dahilan kung bakit kami ng mga pastor ay walang ginagawa kundi maghanda ng mga mensahe para ihanda ang bawat isa doon sa tinatawag na inevitable, doon sa hindi maiiwasan na dumarating ang kamatayan. Nakalagay po sa Bible, for it is appointed to man once to die, and after that, the judgment. Nakatalaga sa bawat tao ang minsan ay mamatay at pagkatapos ay ang pagbubuo. Wala po kaming ginagawa sa aming pagkapastor at pag-aaral maliban sa paghahanda po sa
bawat isa doon sa hindi maiiwasan na pag-alis natin at paglipat natin sa walang hanggan. Yan po sa Mateo 24, katalatang 12. Ganito po ang nakalagay sa wikang Tagalog. I don't see that. Ang kasama ay lalaganap, ano pat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Meron pong mga mensahe na dapat ay nililinaw ng lahat ng nangangaral ng salita ng Diyos. Dahil po, kung minsan po ay nagiging parang napakamura ng kaligtasan. Lumapit ka lang sa unahan, magtaas ka ng kamay, manalangin ka ng panalangin ng pagsisisi, ligtas ka na. Yan po ang madalas ay hindi gaano nabibigyan ng pagpapahalaga ng mga pastor. Na hindi sapat ang tanggapin ng Panginoon. Hindi sapat ang pagsisihan ng kasalanan. Hindi sapat ang matawag na born again. Ang kailangan ko manatili. Manatiling tapat. Manatiling hiwalay sa lahat ng gawang masama. Manatili sa panig ng kabanalan. Mamuhay na hiwalay sa lahat ng dati nating ginagawa. To live a holy life. For without holiness, no man can see the Lord. Kung walang kabanalan, walang nakakakita sa Panginoon. Ako po'y nagtapo sa isang paaralang Biblia na very conservative. Bawal po sa babae ang magputol ng buhok na nag-aaral doon. Bawal din ang maglagay ng bulaklak sa tenga ang mga babae. Sapagkat daw pag nagputol ka ng buhok, nawawala ang kabanalan. Pag naglagay ka ng mga bulaklak at mga alahas sa katawan, nawawala ang kabanalan. Hindi po yun ang kabanalan. Wala po sa haba o eksy ng buhok ang kabanalan. Wala po sa dami ng mga alahas. Kahit na ba, yung merong sing-sing sa ilong, bagaman po, iniisip ko lang, parang mahirap na masabi ng isang babae ay Kristiyano kapag may sing-sing sa ilong. Ewan ko ba kung bakit nagbago na panahon. Nung araw po, yung sing-sing ay sa daliri. Ngayon sa ilong, nagbago na talaga ang panahon. Ngayon, nung araw po, ako po'y nagbata-bata pa,
Ingat na ingat kami sa aming pantalon. Ngayon po, mas sira. Mas maraming mga butas-butas. Okay. Mas mahal ngayon ang baon na butas-butas. Nagbago na talaga ang panahon. Pero ang kaparaanan ng Diyos sa ating buhay bilang Kristiyano, wala pong ipinagbabago ang nakasulat dito. Amen. Kung ano ito noon, ganun pa rin ito ngayon. Kahit na ano pa ang sabihin ng tao, bago ng panahon, modern times na, huwag nang gaanong pansinin ang mga nakasulat dito. Iba na talaga ang panahon ngayon, hindi po. Nababago ang buhay ng tao, nababago ang kanyang kaparaanan, pero ang salita ng Diyos, His words remains forever. Amen. Mga 2 taon na po nakakaraan, for the first time in my life, ako po'y nalungkot ng napakalungkot. Dahil po sa nangyari sa isa sa aming young people sa Jacksonville. Siya pa naman ang presidente ng aming young people. Sinabihan niya ang kanyang grupo isang linggo ng hapon sa meeting ng mga young people. Na ipapakilala niya sa kanila ang kanyang malapit ng mga pangasawa. Tuwang-tuwa yung kanyang mga kasama sa youth group. Sapagkat may edad na yung kanilang leader, ay panahon na para mag-asawa. Nabigla ko yung mga young people na kanyang ipakilala yung kanyang mga pangasawa. Isa ring babae na katulad niya. Sinasabi niya sa mga young people, hindi na talaga karapat-dapat sundan ang nakasulat dito. Iba na ang panahon. Ngayon, tanggap na ng society ang pag-aasawa ng babae sa kapwa babae at pag-aasawa ng lalaki sa kapwa lalaki. Mabago man ang kaparaanan ng mundo, labag pa rin, sinasabi ko, labag pa rin, kasalanan pa rin sa harap ng Diyos ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. Amen. At kung umaayon po kayo, pwede po bang magsabi kayo ng amen? Amen. Sa Amerika po ngayon ay mayroong isang batas na kami na mga pastor ay nalalagay sa isang hindi magandang kalagayan. Na kapag meron daw lumapit sa amin na magpapakasal at aming tinanggihang ikasal dahil sa hindi dapat at hindi tama dito, pwede kaming mabilanggo. Yan po ang batas sa Amerika ngayon. Nang dahil po dito, naglagay kami ng isang kasulatan na susundin ng CMI Jacksonville at lahat ng CMI churches sa buong Amerika at Canada na
pinagpasyahan ng Iglesia, sa anuman ang nangyari, sa anuman ang gawin ng pamahalaan sa pastor, hindi kami kailanman magkakasal ng babae sa kapwa babae at lalaki sa kapwa lalaki. Inuulit ko, nababago po ang kaparaanan ng mundo. Pero ang kaparaanan ng Diyos ay hindi kailanman magbabago. Amen. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na nangangaral ng salita ng Diyos dito sa ating iglesia. Na kahit kung minsan ay mahapdi ang nadidinig ninyong pangangaral, sapagkat ang salita ng Diyos ay parang patalim na magkapila ang talim. Talagang sumusugat. Pero salamat sa salita ng Diyos, sapagkat yan lamang ang tanging nagbabago ng ating buhay. Yan lamang ang tanging nagtatama ng anumang ating kamalian. Masakit man madalas, mabuti naman para sa ating bilang nakatunay na anak ng Diyos. Kung meron po kaming maipapangako sa inyo sa iglesia ito, wala kaming ipapangaral sa inyo, kundi ang laman ng Biblia, masakit man sa damdamin ninyo o hindi. At kung kayo po ay umaayon, magsabi po kayo ng Amen. Amen. Kami po ay magdaraos ng aming ika-61 taon na pagsasama ng aking may bahay. 61 years. Na ilan po sa inyo ang mag-asawa na kayo na higit pa doon sa aming 61? Dito po sa ating kongregasyon, ilan po dito, just for my own curiosity, ang nakakalimampung taon na kayo mag-asawa? Wala pa rin. Bagong kasal ba kayo lahat? Yan po yung nabanggit ko sapagkat yan palang totoong nagmamahalan, lalo na kung bahagi ng buhay nila ang Panginoon. Hindi nagkakasawaan sa kanilang pagbumuha. Hindi ka gumigising sa umaga at titingnan mo ang asawa mo at sasabihin mo, ikaw na naman. Ikaw pa rin. Ikinaralan ko pong sabihin sa inyo, mag-aanim na po 1 taon, hindi ko pa po kinasasawaan tingnan, pagmasdan, hangaan ang kagandahan ng aking magandang may bahay. Ano ka ba? Kung yan po yung ating nagagawa, yung ibigin natin ang ating asawa, ating kapwa. Meron pong isang pag-ibig na hindi gaano binibigyan ng pahalaga kahit na nakapapasok.
isang batas na una pa doon sa pag-ibig sa kapwa. Yung ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong lakas. Yan ang unang batas. Kaya po merong cross. Yung kung ganon, pag-ibig sa kapwa, yung ganon, pag-ibig sa Diyos. Ilan po sa inyong narito ngayong hapon na umiibig sa Diyos? Alright. Pero po may paghahabilin sa inyo. Kasi po doon sa mensahe ng Holy Spirit na nakasulat po doon sa Iglesia sa Asia na naka-record po sa Revelations chapter 2 at chapter 3. Isa po doon sa Iglesia ng Efeso ay merong hinanakit ang Panginoon. Hindi mo na ako mahal tulad nung dati. Hindi mo na ako mahal tulad nung dati. Alam po niyo kung paano nasisiyahan ang ating mga asawa na sinasabihan natin sila na mahal natin sila. Lalo na ang Diyos. Nasisiyahan po ang Diyos pag sinasabi natin, Lord, mahal po kita. Sa ibabaw ng lahat ng bagay, ikaw po ang pinakamahalaga. Ikaw ang number one sa buhay ko. Wala pong makakakuha ng lugar mo sa aking puso. Ikaw ang pinakamalapit sa akin. Lord, I love you with all my heart and with all my strength and with all my soul. Nasisiyahan po ang Diyos at sinasabihan natin siya na mahal natin siya. Meron po akong isang kasalanan na gusto ko sanang ginagawa araw-araw. Hindi ko po nagagawa. Yung pong asawa ko, gusto po niya sabihan ko siya na mahal ko siya ardo-ardo. Hindi ko po nagagawa. Kasi, ilan po sa inyo ang sinabihan ang inyong asawa kami ng umaga na mahal mo siya? Nakakapalad ng asawa mo. Nandiyan ba siya? Oh, very well. Alam po ba niyo, at siguro nakakonfirm na may bahay mo, yung palang asawa, basta nasabihan mong mahal mo siya, kahit na pagod, nawawala ang pagod. Kahit mahirap na sa paglalaba ng damit, para walang nangyaring kahirapan. Nabubura ng I love you, lahat ng damdamin hindi maganda sa buhay ng isang asawa. Ipinagbibilin ko po sana sa inyo, mamayang bago po kayo matulog, sabihan po niyo ang asawa niyo, I love you with all my heart. Ilan po ang gagawa niyo? 4. Hindi po kayo malulugi. Walang anumang kalugihan, puro pakinabang sa pagsasamahang mabuti ng mag-asawa na nasasabihan mo siya ng I love you. Well, I'm sure my wife will always tell me mga gabi, oh, sinabi mo kanina sa sermon mo,
Wala ka pang sasabihin sa akin. At sabihin ko po sa kanya mamaya, I love you. Diyan po sa Biblia, sa Hebreo, Kabanata 10, talatang 25. Hebrews chapter 10, verse 25. Sa Living Bible Translation po ay ganito, sinasabi, let us not neglect our church meetings, as some people do, but encourage and warn each other, especially now that the day of His coming back again is drawing near. Huwag nating pabayaan ang pagdalo sa mga gawaing pagsamba, tulad ng ginagawa ng marami. Magpalakasan kayo ng loob at bigyang babala ang bawat isa, lalo na't napakalapit na ng pagdating na muli ng Panginoon. Lahat ng mga magagandang events sa Bible, kasama na ng pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon, ay nangyari sa unang araw ng linggo. Yun po kasi huling araw, ayon po sa kalendaryo ng mga Hudyo, ay Sabado. Yung unang araw ay linggo. Kaya sinasabi ko ng ilan, na kung pipiliin daw ng Panginoon kung anong araw siya muling babalik, malamang daw magbalik siya sa araw ng linggo. Halimbawa, kung sakasakaling right now, ay nangyari ang rapture. Ilan po kaya sa narito, at gusto ko magtaas kayo ng kamay, ilan po kaya sa narito ang mawawala? Hallelujah. Alam niyo ang ibig sabihin, no? Dalawa lang ang maaaring mangyari sa pagdating ng Panginoon. Mawawala o maiiwan. Yan po ang nakalagay sa Bible. Dalawang gumagawa sa bukid, ang isa mawawala, ang isa maiiwan. Isang araw po ako po'y nagising ng mga bandang siguro alauna ng ating gabi. Wala po sa tabi ko ng aking may bahay. Kakunin, anak ka ba? Walang sumasagot. Nagbangon ako at tinignan ko siya sa restroom, wala siya room. Sa kabilang kwarto, wala rin siya room. Sa kusina, wala rin siya room. Nag-rapture. Naiwan ako. Salamat sa Diyos. Hindi pa nag-rapture.
nanong para sa labas at dinidilig yung kanyang halaman. Kasi po, napakapait, napakahati ng isang damdamin. Kapag nagising ka at wala ang iyong mga anak, nagising ka, wala ang iyong asawa, nagising ka, wala ang iyong mga magulang, naiwan ka. Dumating ang Panginoon, wala kang kamalay-malay. Sapagat yan po nakalagay sa Bible, sa panahon na hindi mo inaasahan, doon siya darating. Kaya po ang atin pong damdamin bilang mga Kristiyano, nakahanda tayo sa lahat ng panahon. Binabasa ko po ang mensahe ng Holy Spirit na nakasulat po sa Revelations chapter 1, 2, and 3. Mensahe niya sa bawat iglesia. Sa 7 iglesia, 7 beses din na binanggit sa huli sa magtatagumpay. Ibibigay ko sa kanya ang korona ng buhay. Napagwari-wari ko mga kaibigan kong Kristiyano. Hindi basta sapat ang masabing born again. Hindi sapat ang masabing dumadalo ka sa mga gawain. Ang kailangan, tayo ay maging mga mananagumpay, mga overcomers. Napagtatagumpayan ng mga dating mga tukso. Hindi tayo mga Kristiyanong bagsak bangon. Dapat tayo ay magtagumpay. Masyado po akong malungkot sapagkat nakailang po niyo ito. 3 pastor na malapit sa pagsuko. Ang hindi nakapagtagumpay. Tatlong pastor nagtalo ng tukso ng kita ng laman. Nasabi ko, Panginoon, ano kaya ang damdamin ng mga tao na dati dumadalo sa kanilang na iglesia kung ang pastor namin ay naibagsak ng tukso ng laman? Ano pa kaya kami? Ano pa kaya kami? Dati po sana nasasabi ng mga pastor, mabuhay kayo, nakamukha ko. Kasi po si Pablo gano'n, be like me. Kung anong binubuhay ko, kung paano ako ay namumuhay sa kabanalan, maging katulad ninyo. Ako o kayo, maging katulad ko. Dapat nasasabi po yan ng mga pastor. Gayahin mo ang buhay ko. Pero ngayon po nahihiya ako. Ngayon mismo mga pastor na dapat sanay larawan ng kabanalan, larawan ng kalinisan, sila po mismo ang naibagsak ng laman.
kaibigan ko at mga magulang ko. Dumating po sa aking alaala na sa mga huling panahon, ang magiging pinakamatinding pakikipagtaka ng mga Kristiyano, lalo na ng mga lalaki, ay maakit sa iba. Tumanggap po ako na isang prayer request sa akin pong email. Pastor Jess, ipag-pray po ninyo ako. Hindi ko po alam kung ano ang aking gagawin. Wala po naman akong kakulangan sa Kanya. Pero hindi ko po maunawa kung bakit dumadaan sa buhay niya ang ganito. Very active po naman sa mga gawain na kamukha nito. Dumadala po ng mga Bible study. Pero isang araw po na-discover ko, meron siyang ibang pinagigiliwan. Sa mga narito, nakapwa ko asawang lalaki. Tandaan mo na sinabi ko ito sa iyo ngayong araw. Ang magiging mabigat na pagsubok sa huling panahon sa iyo at sa akin bilang Kristiyano ay yung tayo ay maharap sa tukso ng laman. Sa tuwing ito'y dumarating, at huwag ninyong sabihin sa akin yan, wala, hindi yan darating. Darating at darating. Labanan mo, sabihin mo, Panginoon, mas mahal kita kaysa sa Kanya. Hindi kita bibigyan ng kahihiyang, Panginoon, na ako, Kristiyano ko naman, na akin ako ng kasalanan ng laman. Hindi ko bibigyan niya ng kahihiyang na aking pamilya. Hindi ko bibigyan ng kahihiyang na aking mga anak, na ako na kanilang tinitingala na isang ama na maka-Diyos ay maibagsak ng kasalanan ng laman. Winawarningan kita, and I think I'm speaking to somebody today. Lakasan mo ang pakikipagtaka. Magtakalapit-lapit ka sa Diyos. Labanan mo ang kaawa. At sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Kanyang dugo, mapagtatagumpayan mo ang lahat ng iyan. Amen po ba? Amen. Meron pong isang talata sa Bible na natungkol po sa huling panahon. Yan po sa Roma 13, 11 hanggang 14. Romans 13.
dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Let me repeat that. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa pagsasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Mga kaibigan ko at mga magulang, malapit na tayong umalis sa mundo ito. Amen. For all you know, baka po hindi na kami makabalik at hindi na namin kayo makita. Ang aking pong pag-asa, makita ko kayo muli, kung hindi man dito, doon sa Diyos. Amen. Meron po akong hihingin at gagawin isang covenant between you and me ngayong hapon. Yung pong covenant ay isang malalim ng pangatuan. Ilan po sa inyo ang nakikipag-covenante sa akin? Na nakikipagkita sa akin sa langit para araw. Tandaan po nyo, nakipag-covenant kayo sa akin. Pinapangako ko sa inyo, hindi lang dahil sa aking pananampalataya sa Panginoon, kundi dahil sa aking covenant din ginawa sa inyo. Gagawin ko ang lahat ng kaparaanan na walang makahadlang sa akin na makarating sa buhay na walang hanggan. Sana po, ganon din kayo. Nasa araw-araw ng ating buhay sa mundo ito, gagawin natin ang lahat ng ating pinakamabuti na maiwasan ang anumang gawang hindi karapat-dapat, na maiwasan ang anumang bagay na hindi ikasisiya ng Diyos sa atin, na mabubuhay tayo sa kabanalan hanggang sa Kanyang pagbabalik. Sa aking ginawang covenant na ito sa inyo at ginawa ninyo sa akin, ako'y sumasampalataya. Nakikita ko kayo muli at magkakasama-sama tayo at hindi na muli magkakahiwa-hiwalay. Wala nang face mask. Wala nang siko-siko, kamao-kamao. Wala nang kaway-kaway. Totohanang yakapan. Totohanang batian.
Wala nang COVID. Wala nang iwasan na makapahingahan mo ako. Wala na. Sa piling ng Diyos. Sa piling ng lahat ng mga anghel. Ay pinangako niya buhay na walang hanggan. Sa hapong ito, sa pagtanggap po natin ng